Ako si Sarah, 32 taong gulang at 3 linggo na ang nakalilipas. Tinawag akong talunan ng aking ama sa harap ng 50 tao sa kanyang pagdiriwang ng araw ng mga ama. Hindi niya ito ibinulong. Hindi niya ako hinila sa gilid. Tumayo siya sa kabisera ng mesang gawa sa kamagong na mas mahal pa sa aking taunang sweldo. Itinaas ang kanyang kristal na baso ng mamahaling alak at ipinahayag sa bawat kamag-anak, kasosyo sa negosyo, at mga mamamahayag ng lifestyle magazine na naroon. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng aking mga anak maliban sa bigong nakaupo sa mesang ito. Nagtawanan ng lahat. Pumalakpak ang aking kuya. Ang aking madrasta ay ngumiti na parang 27 taon na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, tumayo ako. Lumapit sa aking ama at naglagay ng isang puting sobre sa kanyang plato. Para sa iyo, Itay. Maligayang araw ng mga ama. Pagkatapos ay umalis na ako. Nang buksan niya ang sobreng iyon, ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bago ko sabihin sa inyo kung anong nasa loob, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like at mag-subscribe. Ngunit kung ang kwentong ito ay tumatatak sa inyo, ipaalam sa akin sa mga komento kung saan kayo nanonood at anong oras na dyan. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa 2 buwan na ang nakaraan. Sa araw na inabot sa akin ni Tita Rosing ang isang kahon na gawa sa kahoy na itinago ng aking ina sa loob ng 27 taon. Ang asyenda ng mga Montemayor ay nakatayo sa 12 ektarya sa isang eksklusibong lugar sa Tagaytay. 4 na palapag ng arkitekturang kolonyal, mga tarangkahang bakal, at isang driveway na napapaligiran ng mga puno ng pino. 2 beses na itong itinampok sa mga sikat na magasin. Tinawag itong simpleng karangyaan ng mga kritiko. Tinawag ko itong isang bilangguan na may napakagandang harden. Ang aking ama, si Don Vicente Montemayor, ay nagtayo ng kanyang imperyo sa real estate mula sa wala. O iyon ang sinasabi niya sa lahat sa mga charity gala. Ang katotohanan ay mas magulo na kinasasangkutan ng lupain ng pamilya ng aking ina at mga koneksyon na mas gusto niyang kalimutan. Ngunit yon ay kwento para sa ibang pagkakataon. Sa aking paglaki, mabilis kong natutunan kung saan ako nakatayo sa hierarkiya ng mga Montemayor. Sa tuktok ay si Marco, ang aking nakatatandang kapatid, 35, na pinalaki mula pagkabata upang magmana ng trono. Nagmamaneho siya ng isang luxury sports car at hindi kailanman nagsuot ng parehong kurbata ng 2 beses. Ang gintong anak ng ama, ang salamin ng ama. Sa ilalim niya, si Clara, ang aking nakababatang kapatid sa labas, 27, anak ng aking madrasta na si Elena, direktor ng marketing sa Montemayor Holdings, isang titulo na nakuha niya dahil lang sa siya ay nabubuhay. Ipinapaskil niya ang kanyang mga mamahaling bag sa Instagram at tinatawag itong personal branding. At naroon ako, si Sarah, ang guru sa pampublikong paaralan. Ang nagmamaneho ng 10 taong gulang na Toyota Vios at bumibili ng kanyang mga damit kapag may sale sa department store. Ang pumili ng pagtulong sa mga bata kaysa sa paggawa ng pera na sa wika ng mga Montemayor ay nangangahulugang ganap at lubos na kabiguan. Tuwing bibisita ako sa asyenda, ipinaparada ko ang aking sasakyan sa likod ng kubo ng hardinero. Hindi dahil may nagsabi sa akin, kundi dahil noong minsan na pumarada ako sa circular driveway, tumawa ng malakas si Marco hanggang sa masamid siya sa kanyang kapeng barako. "Nag-grab ka ba papunta rito gamit ang bagay na yan?" tanong niya. "O rental ba yan?" "Sabihin mo sa aking rental yan." "Hindi to rental. Ito lang ang tanging bagay na pag-aari ko ng buo at ipinagmamalaki ko ito." Ngunit sa bahay na yun, ang karangalan ay walang kahulugan,
kung wala itong kasamang mataas na presyo. Ang imbitasyon ay dumating 3 linggo bago ang araw ng mga ama, hindi sa pamamagitan ng koryo, kundi ni Elena mismo sa pamamagitan ng video call. Ang aking madrasta ay lumitaw sa screen na nakasuot ng cream na designer jacket at ang kanyang signature na gintong pulseras ang ibinigay sa kanya ni Don Vicente sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang kanyang ngiti ay perpekto, praktisado. Ang uri ng ngiti na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay ini-interview sa halip na inaanyayahan. Sara, iha, malambing niyang sabi. Sana hindi ko naabala ang iyong trabaho. Ang paghinto bago ang salitang trabaho ay sinadya. Palaging ganoon. Hindi naman, Elena. Anong meron? Bueno. Tulad ng alam mo, ang iyong ama ay tatanggap ng parangal bilang negosyante ng taon mula sa Kamara de Komersyo. Mag-host kami ng isang pagdiriwang sa asyenda. Napaka-intimate. Pamilya lang at ilang malalapit na kasosyo. Huminto siya. Hinahayaan ang bigat ng salitang intimate na dumapo. Natural, kailangan ka namin doon. Natural. Hindi gusto, kundi kailangan. Dadalawang press, patuloy niya. Inaayos ang isang di nakikitang hibla ng buhok. May magpapadala ng litratista ang isang sikat na business magazine. Mahalaga na magpakita tayo ng isang nagkakaisang pamilya. Naroon na. Hindi ako inaanyayahan dahil namimiss nila ako. Inaanyayahan ako dahil ang isang bakanteng upuan ay magdudulot ng mga katanungan. Sara Montemayor, ang nawawalang anak. Iyon ay magiging isang headline. Sara Montemayor, tahimik na nakatayo sa background habang ang kanyang ama ay kumukuha ng isa pang tropeo. Iyon ay dekorasyon lamang. Siyempre, sabi ko, pinapanatiling neutral ang aking boses. Pupunta ako. Kahanga-hanga. Ang kanyang ngiti ay lumawak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. At Sara, subukang manamit ng aangkop. Ang reputasyon ng iyong ama ay nakasalalay dito. Natapos ang tawag bago ako makasagot. Tinitigan ko ang aking telepono ng matagal. Inaalala ang lahat ng iba pang mga oras na ipinaalala sa akin ni Elena na manamit ng aangkop. Magsalita ng ngaangkop, umiral ng ngaangkop. Hindi niya ako inaanyayahan sa isang pagdiriwang. Ipinapatawag niya ako upang gumanap. Dapat ko may paliwanag kung bakit ako bumabalik. Noong ako ay 10 taong gulang, nanalo ako ng unang gantimpala sa paligsahan ng sanaysay sa aking paaralan. Ang paksa ay Ang Aking Bayani. At nagsulat ako tungkol sa aking ina. Kung paano niya ako binabasahan gabi-gabi. Kung paano siya amoy sampagita at lumang mga libro. Kung paano niya sinabi sa akin na ako ang kanyang pinakadakilang regalo. Ang aking ina ay patay na ng 5 taon noon. Ngunit ang pagsusulat tungkol sa kanya ay nagparamdam na malapit siyang muli. Tumakbo ako pa uwi hawak ang sertipikong iyon na parang gawa sa ginto. Ang ama ay nasa kanyang opisina na nagsusuri ng mga kontrata. Pumasok ako sa pinto na hinihingal. Itay, nanalo ako. Unang gantimpala sa buong paaralan. Hindi siya tumingin mula sa kanyang laptop. Pagsusulat, sabi niya. At magkano ang kinikita ng pagsusulat, Sara? Nakatayo ako doon. Ang sertipiko ay nalalanta sa aking mga kamay. Hindi ko alam. Naisip ko lang, si Marco, tawag niya, ay nakascore ng 2 goal sa kanyang laro ng soccer ngayon. Iyan ang uri ng tagumpay na mahalaga. Pagtutulungan, kompetisyon, panalo. Lumitaw si Marco sa pintuan. 13 taong gulang at suot na ang mapang-uyam ng ngiti na paporpeksyonin niya sa susunod na 2 dekada.
Oo, bunsong kapatid. Siguro manatili ka na lang sa pag-cheer mula sa gilid. Nang gabing yun, pinunit ko ang aking sertipiko at umiyak hanggang sa makatulog. Ngunit may isang bagay akong natatandaan ng malinaw. Ang aking lola, ang ina ni Don Vicente, ay natagpuan ako pagkatapos. Siya lang ang mainit na presensya sa malamig na bahay na yon. Hinila niya ako sa kanyang mga bisig at ibinulong ang isang bagay na hindi ko naintindihan noong panahong yon. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, Hija. Kamukhang kamukha ni Leonora. Sinabi niya ito tulad ng isang lihim, tulad ng isang panalangin. Hindi ko alam noon kung bakit ang mga salitang yon ay may dalang bigat. Naiintindihan ko na ngayon. Kung ang asyenda ng mga Montemayor ay isang bilangguan, ang kubo ni Tita Rosing sa Baguio ay ang kabaligtaran nito. Si Rosing Bautista ay ang nakababatang kapatid ng aking ina. Ang tanging buhay na koneksyon ko kay Leonora Manalo, ang babaeng nagsiling sa akin at namatay noong ako ay 5 taong gulang. Habang ang mga Montemayor ay nakatira sa Marmol at Camagong, si Tita Rosing ay nakatira sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno ng pino at mga ture ng mga segunda manong libro. Siya ay naging librarian sa loob ng 30 taon. Ang kanyang ideya ng luho ay isang bagong lampara sa pagbabasa. Mahal ko siya ng labis. Tuwing kaarawan, nang walang palya, padadalhan ako ni Tita Rosing ng card na sulat kamay. Hindi text, hindi email, isang tunay na card na may mga pinatuyong bulaklak mula sa kanyang harden at mga salitang nagpaparamdam sa akin na nakikita ako. Maligayang kaarawan sa paborito kong pamangkin. Ipagmamalaki ng iyong ina ang babaeng nagiging ikaw. Siya lang ang taong bumigkas ng pangalan ng aking ina ng malakas. Nag-uusap kami sa telepono bawat ilang linggo. Ako na nagrereklamo tungkol sa administrasyon ng paaralan, siya na nagrerekomenda ng mga nobelang hindi ko pa naririnig. Ang aming mga pag-uusap ay madali, hindi komplikado. Walang katulad sa mga pandiwang patibong ng mga hapunan ng pamilya Montemayor. Ngunit laging merong isang bagay na pinipigilan ni Tita Rosing. Isang pag-aalinlangan sa kanyang boses kapag binabanggit ko si Don Vicente. Isang maingat na pag-iwas kapag nagtanong ako tungkol sa nakaraan ng aking ina. Balang araw, sasabihin niya, kapag handa ka na, may ipapakita ako sa iyo. Isang bagay na nais ni Leonora na makuha mo. Handa para saan? Tanong ko. Malalaman mo. Hindi ko na pinilit. Hindi si Tita Rosing ang tipo na magdamot ng mga bagay ng walang dahilan. At bahagi sa akin, sa palagay ko, ay natakot sa kung ano ang maaari kong mahanap. Ngunit ang takot na yon ay malapit nang maging walang kaugnayan dahil 2 buwan bago ang araw ng mga ama, nagmaneho ako pa Baguio para sa bakasyon. At sa wakas ay nagpasya si Tita Rosing na handa na ako. Ngunit una, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa mga hapunan tuwing Biyernes. Bawat linggo, nang walang pagbubukod, ang pamilya Montemayor ay nagtitipon sa paligid ng isang 20 seat na mesang kainan na imported pa mula sa Europa. Mga kandilang kristal, alak na mas mahal pa sa aking buwanang budget sa pagkain. Dapat ay naramdaman itong elegante. Sa halip, naramdaman itong parang pagsusuri sa pagganap. Ang ritual ay laging pareho. Si Don Vicente ay uupo sa kabisera ng mesa, iniikot ang kanyang alak tulad ng isang hukom na naghahandang maghatid ng mga hatol. Si Elena ay uupo sa tabi niya. Perpekto ang postura, sinusubaybayan ang pag-uugali ng lahat tulad ng isang lawin na nakakutsure. At pagkatapos ay magsisimula ang pagtatanong. Marco, sabi ni Don Vicente sa huling hapunan bago ang aking paglalakbay sa Baguio.
Sabihin mo sa akin ang tungkol sa deal sa mga Henderson. Umayos ng upo si Marco, nagmamalaki. Isinara ko kahapon, 5.2 milyong piso. Sinubukan nilang baratin kami, ngunit nanindigan ako. Yan ang anak ko. Itinaas ni Don Vicente ang kanyang baso. Para kay Marco. Para kay Marco. Umalingaw sa mesa. Clara, kumusta ang rebrand? Mas mahaga sa schedule. Hinawi ni Clara ang kanyang buhok. Ang bagong kampanya ay ilulunsad sa susunod na buwan. Nais kaming itampok ng Business Weekly. Mahusay. Para kay Clara. Para kay Clara. Pagkatapos ay tumahimik ang mesa. Ang tingin ni Don Vicente ay dumulas patungo sa akin. Sarah, binanggit niya ang pangalan ko na parang isang gawaing bahay. Meron bang iulat? Ibinaba ko ang aking tinidor. Sa katunayan, oo. Isa sa aking mga estudyante, isang batang babae mula sa isang mahirap na sitwasyon, ay natanggap lamang sa Universidad ng Pilipinas na may buong scholarship. Tinuturuan ko siya sa loob ng 2 taon. Inaasahan ko ang isang bagay, isang tango, isang magalang na pagkilala. Sa halip, suminghal si Marco. At ano ang makukuha mo doon? Isang gift card? Hindi man lang ngumiti si Don Vicente. Kaya walang nakikinabang sa pamilyang ito tulad ng dati. Tinapik ni Elena ang kanyang braso. Huwag kang masyadong matigas sa kanya, mahal. Ang ilang mga tao ay sadyang hindi binuo para sa tagumpay. Hinawakan ko ang aking serbilyeta sa ilalim ng mesa at walang sinabi dahil iyon ang sinanay sa akin na gawin. Pagkatapos ng hapunan ng gabi ngayon, nagpaalam ako upang gamitin ang banyo. Ang banyo ng panauhin sa unang palapag. Natural, dahil nilinaw ni Elena taon na ang nakalilipas na ang mga banyo ng pamilya ay nakalaan para sa tunay na pamilya. Naglalakad ako lampas sa lanai nang marinig ko ang boses niya. Si Elena ay nasa telepono, nakatalikod sa pintuan. Hindi niya ako napansin. Sa totoo lang, Patring, nakakapagod. Nagpapanggap na pinahihintulutan siya bawat linggo. Isang paghinto, isang tawa. Hindi, wala siyang pinaghihinalaan. Masyado siyang desperada para sa pag-apruba ng tatay niya upang makita kung ano ang nasa harapan ng kanyang muka. Nanigas ako. Simple lang ang plano, patuloy ni Elena. Matagal nang gustong putulin ni Vic ang ugnayan sa kanya ng tuluyan. Kailangan lang niya ng pampublikong dahilan. Isang bagay na ginagawang siya ang problema. Kapag napahiya siya ng husto, aalis siya ng kusa. Walang magulong komprontasyon. Walang mga pagtatalo sa mana. Basta, wala na. Kumabog ang puso ko sa aking mga tainga. Ang kaganapan sa araw ng mga ama ay perpekto. Ang lahat ng mga taong iyon ay nanonood. Lahat ng pressure na iyon. Kung itutulak siya ni Vic ng sapat, bibigay siya at pagkatapos ay sa wakas ay maaalis na natin siya. Idiniin ko ang aking likod sa dingding, halos hindi makahinga. Pagkatapos ay tumunog ang sahig sa ilalim ng aking paa. Umikot si Elena. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang saglit, may kumislap sa kanyang muka. Pagkaalarma, pagkalkula, pagbawi. Tapos numiti siya. Makinis na parang sutla. Patring, tatawagan kita pabalik. Itinago niya ang kanyang telepono. Sarah, hindi kita narinig dyan. Tinatalakay ko lang ang isang issue sa tauhan sa kumpanya. Mukhang seryoso, nagawa kong sabihin. Wala kang dapat ipag-alala. Tumalim ang kanyang ngiti. Sige na. Sigurado akong may mga papel ka pang mamarkahan o kung ano man ang ginagawa mo. Nilampasan niya ako. Nag-iiwan ng bakas ng mamahaling pabango at isang bagay
na mas nakakalason. Nakatayo ako sa pasilyong iyon ng mahabang panahon. Ang mga salita ni Elena ay umaalingaw sa aking bungo. Hindi lang nila ako binabalewala. Pinaplano nila ang pagtanggal sa akin. Ang biyahe pa Baguio ay tumagal ng 4 na oras, ngunit parang mas matagal. Ang boses ni Elena ay patuloy na nagre-replay sa aking isipan. Kapag napahiya siya ng husto, aalis siya ng kusa. Iyan ba ang pinatutunguhan ng 32 taon? Isang pampublikong kahihiyan na idinisenyo upang mawala ako. Nang pumasok ako sa mabatong driveway ni Tita Rosing, lumulubog na ang araw sa likod ng mga bundok. Ang kanyang kubo ay nagliliwanag ng mainit at ginintuan. Usok na umaalon-alon mula sa tsimenea. Naghihintay siya sa balkonahe na may 2 tasa ng tsaa. Mukhang may dinadala kang mabigat, sabi niya, niyakap ako. Wala kang ideya. Umupo kami sa tabi ng pugon ng gabing yon, napapaligiran ng mga libro at amoy ng kahoy na nasusunog. Nakinig si Tita Rosing habang sinasabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga hapunan ng Biyernes, ang tawag sa telepono ni Elena, ang palaging pakiramdam ng pagiging outsider sa sarili kong pamilya. Nang matapos ako, tahimik siya ng mahabang panahon. Sarah, sa wakas ay sinabi niya, may kailangan akong ipakita sa iyo. Tumayo siya at lumakad patungo sa isang lumang baul na sedro sa sulok ng silid, isa na nakita ko ng 100 beses, ngunit hindi kailanman naisip na itanong. Itinaas niya ang takip at inilabas ang isang kahon na gawa sa kahoy na luma na sa panahon, inukit na may maselan na mga bulaklak. Ito ay pag-aari ng iyong ina. Napasingap ako. Ibinigay ito sa akin ni Leonora bago siya namatay. Patuloy ni Tita Rosing. Ang kanyang boses ay garalgal. Pinangako niya sa akin na panatilihin itong ligtas. Ibigay ito sa iyo kapag handa ka na. Handa para saan? Idiniin ni Tita Rosing ang kahon sa aking mga kamay. Para sa katotohanan. Sa loob, nakakita ako ng mga larawan ng aking ina noong siya ay dalaga pa. Nagniningning, tumatawa, puno ng buhay na hindi ko pa nakita. Sa ilalim ng mga ito ay may isang talarawan. Ang mga pahina nito ay naninilaw at marupok. At sa pinakailalim, isang selyadong sobre. Naka-address ito sa sulat kamay ng aking ina. Para kay Sarah kapag siya ay sapat na matatag. Hindi ko alam kung ano ang nasa sobreng yun, mahinang sabi ni Tita Rosing. Hindi sinabi sa akin ni Leonora, ngunit mapilit siya. Sinabi niya, balang araw kakailanganin mo ito. Hinawakan ko ang sobre sa aking nangiininig na mga kamay. Nararamdaman ang bigat nito tulad ng isang bato. 27 taon ng mga lihim, selyado sa papel at katahimikan. Hindi ako sigurado kung handa na ako, ngunit nagsisimula akong mapagtanto na baka wala akong pagpipilian. Hindi ko binuksan ang sobre ng gabi niyon. Hindi ko kaya. Sa halip, ibinalik ko ito sa kahon at nagbaneho pa uwi sa Maynila na nasa passenger seat ko ito na parang isang bumbang may orasan. Bawat pulang ilaw, bawat traffic, tinitingnan ko ito at nagtataka kung ano ang gustong-gustong sabihin sa akin ng aking ina. Ngunit ang buhay, gaya ng nakagawian, ay namagitan. Ang linggo bago ang araw ng mga ama, nag-schedule si Elena ng isang family video call upang ayusin ang mga lohistika para sa pagdiriwang. Ang talagang ibig sabihin noon ay tiyaking perpekto ang hitsura ng lahat para sa mga kamera. Ang mukha ni Don Vicente ay pumuno sa screen ng aking laptop tulad ng isang hukom sa tribunal. Si Elena ay umaaligid sa likuran niya. Kumaway si Clara mula sa kanyang sulok at numisi si Marco mula sa mukhang opisina ng kanyang kumpanya. Ang letratista ng magasin ay darating ng alas 6, pahayag ni Don Vicente. Ang lahat ay dapat na nakabihis na ng alas 5:30.
Ito ay isang black tie event. Inaasahan ko na kayong lahat ay kakatawan sa pamilyang ito ng naangkop. Ang kanyang tingin ay dumupo sa akin. Sarah, nangangahulugan yon lalo na sa'yo. Walang damit pang guro. Alam ko kung paano damitan ng aking sarili, ama. Alam mo ba, singit ni Marco, pwede kitang padalhan ng galing sa designer shop. Libre ko na. Ito ring mong kawanggawa. Tumawa siya sa sarili niyang biro. Walang ibang tumawa. Hindi na kailangan, sabi ko habang naggangalit ang ngipin. Vicente, malambing na singit ni Elena. Marahil ay maaari mong bigyan si Sarah ng allowance sa damit. Na yun lang. Ayaw nating may kumalat na mga hindi magandang larawan. Hindi. Pinutol ko siya bago makasagot si Don Vicente. Ako na ang bahala sa sarili kong kasuotan. Salamat. Bumuntong hininga ng malalim si Don Vicente, isang tunog na pinapaperpekto niya sa loob ng mga dekada ng pagkabigo. Palagi kang matigas ang ulo, katulad ng iyong ina. Iba ang tama ng mga salita ngayon. Katulad ng iyong ina, 5 beses na niyang sinabi ito. Palagi kong ipinapalagay na ito ay isang insulto. Paraan ni Don Vicente ng pagsasabing ako ay mahirap pakisamahan, emosyonal, hindi praktikal. Ngunit nakaupo doon kasama ang hindi pa nabubuksang sobre ng aking ina, naghihintay sa bahay, may narinig akong iba sa ilalim. Isang bagay na halos tunog takot. Nang gabing yon, nanaginip ako tungkol sa aking ina. Hindi ang malabong impresyon na karaniwan kong dala. Ang amoy ng sampagwita, ang malambot na boses na nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Ito ay isang alaala na matalas at malinaw na lumilitaw pagkatapos ng mga dekada ng paglilibing. Ako ay 4 na taong gulang. Ang aking ina at ako ay nasa aking silid-tulugan, ang may mga dilaw na kortina na tinahi niya mismo. Sinusuklay niya ang aking buhok, binibilang ang bawat hagod tulad ng lagi niyang ginagawa. 78, 79, 100. Ayan, ang aking magandang anak. Niyakap niya ako mula sa likuran at tumingin kami sa aming refleksyon sa salamin ng magkasama. Ang kanyang maitim na buhok at ang aking mas matingkad na kayumanggi. Ang kanyang mainit na mga mata at ang aking mga mata. Mama, bakit iba ang itsura ko kay Daddy? Tumigil siya, saglit lang. Dahil kamukha mo ako, anak, at magandang bagay yon. Sa tingin ba ni Daddy ay magandang bagay yon? Hindi siya sumagot agad. Nang magsalita siyang muli, matapang ang kanyang boses. Makinig ka sa akin, Sarah. Ikaw ang aking pinakadakilang regalo. Kahit ano pa ang sabihin ng sinuman, kahit ano pa ang gawin ng sinuman, ikaw ay minamahal. Ikaw ay ginusto. Ikaw ay sapat na. Ngunit si Daddy, matututo rin ang Daddy mo. Hinawakan niya ako ng mas mahigpit. Sisiguraduhin ko ito. Mga yapak sa pasilyo. Pareho kaming tumingala. Nakatayo si Don Vicente sa pintuan na pinapanood kami na may ekspresyong masyado akong bata para basahin. Sinalubong ng aking ina ang kanyang tingin. Hindi kumurap. Anak natin siya, sabi niya. Natin. Walang sinabi si Don Vicente. Tumalikod lang siya at umalis. 1 taon nang lumipas. Patay na ang aking ina. Isang aksidente sa sasakyan sa isang maulan na gabi. Sinabi ng pulisya na nawalan siya ng kontrol sa isang kurbada. Ako ay 5 taong gulang nang ilibing nila siya. 27 taon nang lumipas, nagising ako sa aking apartment sa Maynila na may luha sa aking muka at isang realisasyon na tumitimo sa aking mga buto. Pinoprotektahan ako ng aking ina mula sa isang bagay at kung ano man yun, dinala niya ito sa kanyang libingan.
hanggang ngayon. Ang araw ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Ama ay dumating na may uri ng perpektong panahon na parang isang biro ng tadhana. Asul na langit, banayad na hangin, walang ulap. Ang asyenda ng mga Montemayor ay binago sa isang bagay na mula sa isang magazine spread. Ang mga puting tolda ay nakakalat sa likod na damuhan. Isang jazz quartet ang tumutugtog sa ilalim ng pergola. Ang mga waiter na nakauniporme ay umiikot na may dalang pilak na tray ng champagne at canapes at mga bulaklak. Mga bulaklak kahit saan. Rosas, orchids at iba pa. Ang signature touch ni Elena na idinisenyo upang ipaalala sa lahat na ang kagandahan ay mabibili ng trak-trak. Dumating ako ng eksaktong 5:30 gaya ng itinagubilin. Nakasuot ng simpleng itim na damit na nahanap ko sa sale sa department store nang may 60% off. Hindi ito designer. Hindi ito kapansin-pansin. Ngunit maayos ang sukat. At higit sa lahat, akin ito. Hinarang ako ni Elena sa pinto. "Oh, Sarah." Ang kanyang mga mata ay humagod sa akin nang may katumpakan ng siruhano. "Dumating ka talaga." "May pagdududa ba?" "Hindi masabi sa'yo." Inayos niya ang aking kwelyo na parang bata ako. "At least nag-effort ka. Subukang manatili sa background sa panahon ng mga larawan, ha? Ang ilaw ay mas mahusay para sa ilang kutis." Kinagat ko ang aking dila at pumasok sa loob. Ang grand dining room ay nakaayos para sa 50 bisita. Ang mesang kamagong na karaniwang nakakasakal na yon ay umaabot sa haba ng silid na babalutan ng puting lino at nakaangkla ng matataas na floral centerpieces, mga place cards sa calligraphy, mamahaling kristal sa bawat setting, isang grand piano sa sulok, naghihintay para sa inupahang performer, at sa kabisera ng mesa, isang upuang parang trono na nakalaan para sa panauhing pandangal, si Don Vicente Montemayor, negosyante ng taon. Nakita ko ang aking place card malapit sa dulong-dulo, sa pagitan ng isang malayong pinsan na halos hindi ko kilala, at ng bakanting upuan na nakalaan para sa mga late arrival. Sa pinakamalayong lugar mula kay Don Vicente hanggat maaari, may mga bagay na hindi nagbabago. Pagsapit ng 7:00, napuno ang lahat ng 50 upuan. Nakilala ko ang karamihan sa mga mukha, mga tita, tito, pinsan. Ang family tree ng mga Montemayor ay malawak at komplikado, na pinagsama-sama hindi ng pagmamahal, kundi ng magkakatulad na interes sa tagumpay ni Don Vicente. Dumating sila para sa libreng champagne at mga pagkakataon sa networking. Ang pag-ibig ay opsyonal. Kahalo nila ang mga kasosyo sa negosyo ni Don Vicente, mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng naka-gown. Lahat ay tumatawa ng medyo malakas sa kanyang mga biro. At sa sulok, isang litratista mula sa magasin na nagdodokumento ng lahat para sa artikulo na walang alinlangan na tatawagin si Don Vicente na isang bisyonaryo. Ang gabi ay umusad, tulad ng isang maingat na inayos na pagganap. Mga pampagana, mga toast, mga anekdota tungkol sa maagang pakikibaka ni Don Vicente na maginhawang tinanggal ang pera ng pamilya ng aking ina. Ginampanan ni Elena ang mapagbigay na punong abala, lumilipad sa pagitan ng mga mesa ng may praktisadong kadalian. Si Marco ay naghahari-harian malapit sa bar. Si Clara ay nag-pose para sa litratista na parang nag-o-audition para sa isang magazine cover. At nakaupo ako sa aking sulok, nagsasalita lamang kapag kinakausap. Pagkatapos ay dumating ang pangunahing kaganapan. Tumayo si Don Vicente mula sa kanyang upuan, hawak ang kristal na baso at tumahimik ang silid. Nakasuot siya ng mamahaling suit, isang relo na kumikislap sa kanyang pulso. Ang kanyang pilak na buhok ay malinis.
ang kanyang ngiti ay handa sa kamera. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito. Simula niya, ang kanyang boses ay nagdadala ng kumpiyansa ng isang tao na hindi pa nasabihan ng hindi. Ang parangal na ito ay napakahalaga sa akin. Hindi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito sa profesional, kundi dahil sa mga taong gumawa nito na posible. Sumenya siya kay Elena. Ang aking magandang asawa na nakatayo sa tabi ko sa lahat ng bagay. Palakpakan. Ang aking anak na si Marco na magpapatuloy sa pamana ng Montemayor. Higit pang palakpakan. Itinaas ni Marco ang kanyang baso. Ang aking anak na si Clara na nagdadala ng biyaya at ambisyon sa lahat ng ginagawa niya. Nagniningning si Clara. Pinunasan ni Elena ang mga peking luha. At syempre, huminto si Don Vicente. Ang kanyang tingin ay humagod sa silid hanggang sa lumapag ito sa akin. Ipinagmamalaki ko ang lahat ng aking mga anak. Isa pang paghinto, mas mahaba sa pagkakataong ito. Maliban sa bigong nakaupo sa mesang ito. Ang mga salita ay nahulog na parang bomba. Para sa isang tibok ng puso, nanigas ang silid. Tapos may tumawa. Tapos isa pa. Tapos pumapalakpak si Marco, mabagal at sadya. Sa wakas sinabi mo rin, Tay? Pinagdikit ni Elena ang kanyang mga labi. Pinipigilan ng isang ngiti. 50 pares ng mga mata ang bumaling sa akin. At naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na naging napakatahimik. Hindi ako umiyak. Alam kong iyon ang inaasahan nila. Ang gusto nila. Sarah ang sensitibo. Sarah ang emosyonal. Sarah natatakas na luhaan at magpapatunay minsan at magpakailanman na hindi siya kabilang. Ngunit may nagbago sa akin. Siguro ito ay ang sulat ng aking ina na hindi pa nabubuksan sa aking pitaka. Siguro ito ay ang mga salita ni Elena mula sa mga linggo na ang nakalilipas na umaalingaw-ngaw sa aking bunggo. Kusa siyang aalis. Siguro ito ay 32 taon ng paglunok ng mga insulto na sa wakas ay umabot sa sukdulan. Kung ano man ito, hindi ako umiyak. Sa halip, tumayo ako. Namatay ang tawanan. Tumahimik muli ang silid. Sa pagkakataong ito ay may pagkalito. Hindi ko sinusunod ang script. Dahan-dahan, sadyang naglakad ako patungo sa kabisera ng mesa. Ang aking mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Itinaas ng litratista ang kanyang kamera. Nakakaramdam ng isang bagay na karapat-dapat sa balita. Pinanood ako ni Don Vicente na lumapit. Ang kanyang ngisi ay medyo nawala. Anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Dumukot ako sa aking pitaka at inilabas ang isang puting sobre. Plain, hindi kapansin-pansin, ngunit mabigat sa lahat ng natuklasan ko sa nakaraang 2 buwan. Inilagay ko ito ng marahan sa kanyang plato sa tabi ng hindi pa nagagalaw na dessert. Para sa iyo, Itay. Ang boses ko ay matatag, malinaw. Maligayang araw ng mga ama. Tinitigan ni Don Vicente ang sobre na parang kakagatin siya nito. Ano ito? Isa sa iyong mga sentimental na card? Buksan mo at tingnan. Sumandal si Elena. Vicente, huwag kang pumatol sa kanyang mga drama. Buksan mo. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako unang umiwas ng tingin. May kumislap sa kanyang muka. Kawalan ng katiyakan, marahil kahit takot, ngunit hindi ako nanatili upang manood. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. 50 bisita ang humawi upang palusutin ako. Masyadong natulala para magsalita. Sarah! Nabasag ang boses ni Don Vicente. Bumalik ka dito. Huwag mo akong tatalikuran. Huminto ako sa may pintuan, hindi lumingon. Ginawa ko lang,
At pagkatapos ay wala na ako. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa 3 linggo. Pagkatapos ng video call na yun, kung saan sinabi sa akin ni Don Vicente na huwag manamit na parang guro, sa wakas ay nakahanap ako ng lakas ng loob na buksan ang sobre ng aking ina. Nakaupo ako sa sahig ng aking apartment kasama ang kahon sa tabi ko. Ang mga salita ni Tita Rosing ay umaalingaw para sa katotohanan. Nanginghinig ang aking mga kamay habang sinisira ko ang selyo. Sa loob ay may 2 dokumento at isang liham na nakasulat sa sulat kamay ng aking ina. Binasa ko muna ang liham. Mahal kong Sarah, kung binabasa mo ito, wala na ako para protektahan ka. At humihingi ako ng tawad. Merong isang bagay na dapat kong sinabi sa iyo habang ako ay nabubuhay pa. Ngunit masyado akong natakot. Takot na mawala ka. Takot sa gagawin ni Vicente. Ang totoo, hindi si Vicente ang iyong tunay na ama. Bago ko siya nakilala, umiibig ako sa iba. Isang lalaking nagngangalang Jaime Santos. Siya ay mabait at banayad at minahal niya ako ng lubos. Magpapakasal na sana kami, ngunit namatay si Jaime sa isang aksidente 2 buwan bago ang aming kasal at natuklasan kong buntis ako sa iyo ilang sandali matapos yun. Ang pamilya ko ay nawasak. Ang isang anak sa labas ay sumira sana sa aming reputasyon. Kaya nang mag-alok ng kasal si Vicente, kailangan niya ang lupain ng aming pamilya para sa kanyang mga development. Nakakita ng solusyon ng aking mga magulang. Pumayag si Vicente na pakasalan ako at ampunin ka ng legal kapalit ng mga karapatan sa ari-arian. Ito ay isang transaksyon sa negosyo. Nangako siya na ituturing kanya bilang sariling anak. Nang sinungaling siya. Ginugol ko ang bawat araw ng aming pagsasama na pinapanood siyang magtanim ng galit sa iyo dahil sa pag-iral mo. At hindi ko ito mapigilan. Sinubukan ko, Sarah. Diyos ko, sinubukan ko. Ngunit masyado siyang makapangyarihan. At ako ay masyadong mahina. Kalakip nito ang iyong sertipiko ng pag-aampon. Katibayan na hindi ka biyolohikal na anak ni Vicente. Itago mo ito ng ligtas. Balang araw ay maaring kailanganin mo ito. Alamin mo ito. Nilikha ka mula sa pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Mamahalin ka sana ni Jaime. At mahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Hindi ka isang pagkakamali. Ikaw ang aking himala. Magpakailanman sa'yo, Mama. Nakaupo ako doon ng 1 oras. Ang liham ay nakadikit sa aking dibdib. Ang mga luha ay dumadaloy sa aking muka. Hindi mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng paglaya. Sa loob ng 32 taon, sinubukan kong makuha ang pagmamahal ng isang lalaking hindi naman talaga nagbalak na ibigay ito. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Ang liham ay isang bagay. Ang legal na patunay ay iba naman. Kinaumagahan, tinawagan ko si Danilo, ang aking pinakamalapit na kasamahan sa paaralan. Kami ay magkaibigan sa loob ng 3 taon. Ang uri ng kaibigan na nagdadala ng kape kapag nagmamarka ka ng mga papel sa hating gabi. Nakikinig ng walang panghuhusga. Hindi kailanman pinaramdam sa akin na ako ay isang kabigian. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ko sa kanya. At kailangan kong panatilihin mo itong kumpidensyal. Kahit ano, sagot niya. Ipinaliwanan ko ang lahat. Ang liham ng aking ina, ang sertipiko ng pag-aampon, 27 taon ng hindi maipaliwanag na kalamigan mula sa isang lalaking ginugol ko ang aking buong buhay sa pagsisikap na mapahangga. Hindi nag-atubile si Danilo. Ano ang kailangan mo? Isang DNA test para kumpirmahin ito. Ang pagkuha ng sample ni Don Vicente ay mas madali kaysa sa inaasahan ko.
Sa isa sa mga hapunan ng Biyernes, iniwan niyang nakasabit ang kanyang Amerikana sa isang upuan. Bago ako umalis, bumunot ako ng ilang hibla ng buhok mula sa kwelyo, mga hibla na may kasama pang follicle. Sa legal na aspeto, ito ay nasa gray area. Sa ethical, wala na akong pakialam. Ang pasilidad ng pagsusuri ay akreditado, ang pamantayan para sa paternity testing. Mga resulta sa loob ng 2 linggo. Ang 14 na araw ay parang 14 na taon. Nang dumating ang email sa wakas, nakaupo ako sa aking silid-aralan pagkatapos ng klase. Napapaligiran ng mga sanaysay ng mag-aaral. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kiniklik ko ang PDF. Probabilidad ng pagiging ama, 0.00%. Konklusyon, ang sinasabing ama ay hindi kasama bilang biological na magulang, 0%. Hindi pagdududa, hindi posibilidad, 0. Nakaupo ako doon sa walang laman na silid-aralan. Ang mga fluorescent na ilaw ay humuhuni sa itaas at nagsimulang tumawa. Sa lahat ng mga taong yon, sa lahat ng desperadong pagsisikap, sa lahat ng sandaling yon, naisip ko, kung susubukan ko lang ng mas mabuti, mamahalin niya rin ako sa wakas. Hindi niya ako kailanman mamahalin. Hindi dahil hindi ako sapat, kundi dahil hindi naman talaga ako sa kanya para mahalin. Natagpuan ako ni Danilo na nakaupo pa rin doon makalipas ang 1 oras. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nakaprint at hawak sa aking mga kamay. Ayos ka lang ba? Tahimik niyang tanong. Tumingala ako sa kanya na may basang mga mata at ang unang tunay ng ngiti na naramdaman ko sa loob ng ilang linggo. Mas maayos ako kaysa sa naging pakiramdam ko sa loob ng 32 taon. Nang gabing iyon, nag-iisa sa aking apartment. Sa wakas ay hinayaan ko ang aking sarili na bumigay. Nakaupo ako sa sahig ng aking kwarto na hawak ang litrato ng aking ina. Ang isa mula sa kahon ni Tita Rosing, kung saan tumatawa si Leonora na naka-summer dress, nasa harap pa niya ang kanyang buong buhay. Hindi siya hihigit sa 23 anyos noon. Alam mo, ibinulong ko sa kanyang imahe. Alam mong hindi niya ako tatanggapin at sinubukan mo pa rin akong protektahan? Sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang kalungkutan na lagi kong nararamdaman sa ilalim ng kanyang mga ngiti. Ang paraan ng pagyakap niya sa akin ng mahigpit, ang matindi, halos desperadong paraan ng pagsasabi niya sa akin na ako ay minamahal. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras at sinusubukan niyang bigyan ako ng sapat na pagmamahal upang tumagal habang buhay. Umiyak ako para sa kanya ng gabing iyon, para sa buhay na dapat sana ay meron siya kasama si Jaime Santos, para sa kasal kung saan siya nakulong kasama ang isang lalaking may galit sa kanyang anak. Para sa aksidente na kumuha sa kanya ng masyadong maaga na nag-iwan sa akin na walang kalaban-laban. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, may ibang lumabas. Kalayaan. Sa loob ng 32 taon, dinala ko ang pagtanggi ni Don Vicente na parang bigat sa aking leeg. Naniniwala ako na ang kanyang kalamigan ay kasalanan ko. Na kung naging mas matalino ako, mas matagumpay, mas katulad ni Marco, baka minahan niya ako. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas brutal. Hindi ako kailanman mananalo sa isang laro na hindi ko alam na nilalaro ko pala. Tiningnan ko ang mga papel ng pag-aampon, ang mga resulta ng DNA, ang liham ng aking ina. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Hindi ko gusto ang pera ni Don Vicente. Hindi ko na gusto ang kanyang pag-apruba. Gusto ko lang tumigil sa pagpapanggap.
Gusto kong ang katotohanan ay masabi ng malakas sa parehong silid kung saan ako napahiya sa loob ng mga dekada. At gusto kong lumakad palayo, hindi bilang isang bigo na tumatakas sa kahihiyan, kundi bilang isang babae na sa wakas ay alam ang kanyang sariling halaga. Wala akong utang sa kanila, sabi ko sa walang laman na silid. At sa unang pagkakataon, naniwala ako rito. Kung nandito ka pa, baka alam mo kung ano ang pakiramdam na ito. Ang sandaling iyon ng mapagtanto mo na hinahabol mo ang pag-apruba ng isang tao sa buong buhay mo at hindi nila ito kailanman ibibigay. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil napagpasyahan na nilang hindi ka karapat-dapat bago ka pa man magkaroon ng pagkakataong patunayan ang iyong sarili. Kinailangan mo na bang magtakda ng mga hangganan sa pamilya? Isang taong nagparamdam sa iyo na hinding-hindi ka magiging sapat? Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin ang iyong kwento. At kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari nang buksan ng aking ama ang sobrang iyon, patuloy na manood dahil ang kanyang sigaw ay narinig sa buong bahay. Bago ko harapin si Don Vicente, kailangan ko ng isa pang piraso ng kumpirmasyon. Binigyan ako ni Tita Rosing ng pangalan, Attorney Valerio. Siya ang abogado na humawak sa mga gawain ng iyong ina, paliwanag niya sa telepono, at ang mga papeles ng pag-aampon. Kung may sinumang makakapagpatunay kung anong ibig sabihin ng mga dokumentong yun, siya yun. Si Attorney Valerio ay 72 taong gulang na, retirado na sa loob ng 5 taon, nakatira sa isang simpleng bahay sa Quezon City. Nang tumawag ako at ipinaliwanag kung sino ako, tumahimik siya ng matagal. Anak ni Leonora, sa wakas ay sinabi niya. Ang kanyang boses ay mabigat sa isang bagay na parang pagsisisi. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Nagkita kami sa kanyang opisina sa bahay, napapaligiran ng mga estante ng mga librong legal at mga naka-frame na litrato ng mga apo. Mabagal siyang kumilos, ngunit matalas pa rin ang kanyang isip. Ipinakita ko sa kanya ang sertipiko ng pag-aampon, ang mga resulta ng DNA, ang liham ng aking ina. Binasa niya ng maingat ang bawat dokumento. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang salamin at kinuskos ang kanyang mga mata. Lahat ng ito ay lehitimo, sabi niya. Ako mismo ang nag-draft ng kasunduan sa pag-aampon na yan 32 taon na ang nakakaraan. Pinirmahan ito ni Vicente sa aking opisina, kaya alam niya mula pa sa simula. Alam niya bago pa ang kasal. Mapait ang boses ni Attorney Valerio. Tapat ang iyong ina tungkol sa kanyang pagbubuntis. Inalok niyang palayain si Vicente mula sa pakikipagtipan, ngunit nakakita si Vicente ng pagkakataon. Ang lupain ng pamilya niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pumayag siyang ampunin ka kapalit ng mga karapatan sa ari-arian at sa kondisyon na palalakihin ka niya bilang sariling anak. Umiling si Attorney Valerio. Ngunit nanood ako sa paglipas ng mga taon. Nakita ko kung paano kanya tratuhin sa mga kaganapan ng pamilya. Kung paano ako tatawagan ng iyong ina na umiiyak. Nagtatanong kung merong anumang legal na paraan. Nakulong siya. Pareho kaming nakulong. Hinayaan kong rumihistro iyon sa akin. Handa ka bang kumpirmahin ito kung sakaling umabot sa ganoon? Sinalubong ni Attorney Valerio ang aking mga mata. Ako ay 72 taong gulang na, binibining Montemayor. Hindi na ako takot kay Vicente. Dapat ay nagsalita na ako, ilang dekada na ang nakalilipas. Inabot niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa at pinisil ito. Ipagmamalaki ka ng iyong ina. Ang linggo bago ang araw ng mga ama, pumunta si Danilo para tulungan akong maghanda. Hindi maghanda para sa paghihiganti. Gusto kong maging malinaw tungkol doon. Hindi ako napaplano ng ilang detalyadong pagbagsak. Hindi ko sinusubukang sirain ang negosyo ni Don Vicente o nakawin ang kanyang pera
o sirain ang kanyang pamilya. Gusto ko lang tumigil sa pagsisinungaling. So, ano ang plano? Tanong ni Danilo. Inilalatag ang mga dokumento sa mesa ng aking kusina. Tiningnan ko ang ebidensya. Ang mga resulta ng DNA, isang kopya ng sertipiko ng pag-aampon, at isang liham na isinulat ko mismo. Maikli, direkta, walang akusasyon, pawang katotohanan lamang. Itay, hindi ako ang iyong biological na anak. Alam mo ito bago pa ako ipinanganak. Ang liham ni Mama ay nagpapaliwanag ng lahat at kinukumpirma ito ng DNA test. Salamat sa pagbibigay ng bubong sa aking ulo sa loob ng 18 taon. Ngunit wala akong utang na loob para sa pagtrato sa akin bilang isang pasanin na hindi ko naman hiniling na maging ako. Hindi ko hinahangad ang iyong pera o ang iyong mana. Binibitawan ko ang anumang paghahabol sa asyenda ng mga Montemayor. Gusto ko lang malaman mo na alam ko at tapos na ako sa pagpapanggap. Sarah, binasa ni Donelo ang liham ng 2 beses. Ito na yun? Hindi, isa kang halimaw. Walang sumpa. Hindi yun ang gusto kong maging ako. Ngunit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, eksaktong sinabi niya. Kinuha ko pabalik ang liham, tinupi ito ng maingat. Ginugol niya ang 32 taon sa pagsisikap na iparamdam sa akin na ako ay maliit. Kung bababa ako sa antas niya, panalo siya. Ngunit kung lalakad ako, palayo ng buo ang aking dignidad, alam ang katotohanan. Yon ay isang bagay na hindi niya kailanman makukuha mula sa akin. Tahimik si Danilo sandali. Tapos numiti siya, malambot at malungkot. Alam mong hinding-hindi ka nila mapapatawad dito? Hindi naman nila ako pinatawad sa pagkapanganak sa akin. Ipinasok ko ang mga dokumento sa isang puting sobre. At least na yon, magkakaroon na sila ng totoong dahilan. Sinilyuhan ko ang sobre at isinulat sa harap. Para kay Itay. Walang return address. Walang puwang para sa pagkakasundo. Tanging ang katotohanan na sa wakas ay nasabi. Nung gabi bago ang party, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama na nakatitig sa kisame. Pinatatakbo sa isip ko ang bawat posibleng mangyari. Si Don Vicente na binubuksan ng sobre ng pribado. Si Don Vicente na binubuksan ito sa publiko. Si Don Vicente na itinatapon nito nang hindi binabasa. Ngunit paulit-ulit akong bumabalik sa parehong konklusyon. Hindi mahalaga kung ano ang gawin niya. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakasalalay sa kanyang reaksyon. Bumangon ako at lumakad sa aking tokador, kung saan nakaupo ang litrato ng aking ina sa tabi ng isang maliit na florera ng sampagita, ang kanyang paboritong bulaklak. Nagsimula akong bumili nito linggo-linggo, isang ritual na nagparamdam sa akin na malapit sa kanya. Ma, ibinulong ko sa litrato. Bukas na ang araw. Katahimikan siyempre, ngunit halos marinig ko ang boses niya. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin bago matulog. Ikaw ay sapat na, anak, kung ano ka man. Naisip ko ang isinakripisyo niya. Pagpapakasal sa isang lalaking hindi niya mahal upang protektahan ang kanyang anak. Paggugol ng mga taon sa isang malamig na kasal. Panonood ng walang magawa habang idinidirekta ni Vicente ang kanyang galit sa isang inosenteng batang babae. Pagkamatay, bago niya makita ang paglaki ng kanyang anak. Karapat dapat siya sa mas mahusay kaysa kay Don Vicente Montemayor, at gayon din ako. Kinuha ko ang sobre mula sa aking nightstand. Naramdaman ang bigat nito sa aking mga kamay. Kung magiging malupit siya bukas, at malamang ay magiging ganoon siya, hindi na ako masasaktan, sabi ko ng malakas. Dahil alam ko na ang katotohanan ngayon. Alam ko kung sino ako at wala itong kinalaman sa kanya.
Dahan-dahang humangin ang sampagita mula sa aking bukas na bintana. Isinuksak ko ang sobre sa aking pitaka, bumalik sa kama, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, natulog ng mahimbing at walang panaginip. Nang magising ako kinaumagahan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Handa, hindi para sa labanan, hindi para sa paghihiganti, kundi handa na sa wakas na maging malaya. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa silid kainan, sa sandaling pagkatapos kong lumabas. Si Don Vicente ay nakaupo na naninigas sa kabisera ng mesa. Ang puting sobre ay nakalagay sa kanyang plato na parang isang hamon. Tungkol saan naman kaya yon? Tumawa si Marco ng kinakabahan. Sinusubukang basagin ang tensyon. Classic Sarah, laging madrama. Ngunit hindi tumatawa si Don Vicente. Ang kanyang kamay ay inabot ang sobre ng dahan-dahan, halos atubili. Si Elena ay sumandal sa kanyang balikat. Ang kuryosidad ay nanaig sa kanyang karaniwang kahinahunan. Siguro wala lang yan, sabi niya. Ilang pasaring na thank you note. Pinunit ni Don Vicente ang sobre. Ang unang pahina ay lumabas. Ang mga resulta ng DNA test. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa dokumento at sinabihan ako ng isang pinsan na nakaupo sa malapit na ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang muka sa loob ng humigit kumulang 3 segundo. Vicente? Tumalim ang boses ni Elena. Ano yan? Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang pangalawang dokumento. Ang sertipiko ng pag-aampon, ang kanyang sariling lagda na may petsang 32 taon na ang nakakaraan. Vicente, ang ikatlong dokumento ay ang aking liham. Binasa niya ito ng tahimik. Ang kanyang panga ay humihigpit sa bawat linya. At pagkatapos, ayon sa aking pinsan, si Don Vicente Montemayor, ang hindi matitinag na patriarka, ang self-made billionaire, ang taong hindi kailanman nagpakita ng kahit katiting na kahinaan sa kanyang buong buhay, sumigaw siya. Hindi, 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 hindi! Ang baso ng mamahaling alak ay nabasag sa mesa. Ang pulang alak ay kumalat sa puting lino na parang dugo. Vicente, anong nangyayari? Inagaw ni Elena ang mga papel mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa teksto. DNA results. Probability of paternity 0%. Ano ito? Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng mga taong pinakamalapit sa kanila ang bawat salita. At sa isang silid na puno ng mga tsismosa, yun lang ang kailangan. Ang mga bulungan ay nagsimula kaagad. DNA test? 0%? Hindi niya anak si Sarah? Si Don Vicente ay nakakapit sa gilid ng mesa tulad ng isang taong nalulunod, bumubulong. Hindi ito tama! Nang paulit-ulit. Kinukunan ng litratista ng magasin ang lahat. At sa isang lugar sa parking lot, sumasakay ako sa aking Toyota Vios. Matatag ang mga kamay sa manibela. Ang puso ay kumakabog sa isang bagay na hindi lubos na tagumpay. Ito ay kaluwagan. Si Elena, sa kabila ng lahat ng kanyang katusuhan, ay gumawa ng isang malaking pagkakamali sa sandaling iyon. Nagpanik siya ng malakas. Adoption certificate? Nakatitig pa rin siya sa mga papel. Ang kanyang boses ay nagdadala sa biglang tahimik na silid. Vicente, inampun mo si Sarah? Hindi mo siya tunay na anak? Narinig ng 50 bisita ang bawat salita. Sa kredito ni Elena, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali halos kaagad, ngunit huli na ang lahat. Ang impormasyon ay kumakalat na sa silid tulad ng apoy. Sinabi ba niyang hindi niya anak si Sarah?
Inampon niya siya, ngunit tinatrato niya siya na parang basura sa loob ng maraming taon? Kung hindi naman pala niya anak, bakit siya naging napakalupit? Sa wakas ay nahanap ni Don Vicente ang kanyang boses. Lahat, ito ay isang pribadong bagay ng pamilya. Pribado? Si Tita Margarita, ang nakatatandang kapatid ng aking ama, isang matapang na babae sa kanyang 70 na hindi kailanman nagustuhan si Elena, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Tinawag mo lang na talunan ng batang yun sa harap ng lahat. Ngayon nalaman namin na hindi mo pala siya anak at ito ay pribado? Margarita, umupo ka. Hindi ako uupo. Ang boses ni Tita Margarita ay maaring bumasag ng salamin. Si Leonora ay parang isang anak sa akin. Napanood ko kung paano mo tratuhin ang kanyang anak pagkatapos niyang mamatay. Napanood naming lahat. Wala lang kaming patunay na ito ay sinadya. Sumabog ang silid. Galit na nagbubulungan ang mga pinsan. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagpalitan ng hindi komportableng tingin. Ang litratista, nalaman ko kalaunan, ay galit na nagte-text sa kanyang editor. Vicente, ang isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, isang lalaking nagngangalang Mr. Tan, ay tumayo nang may nakikitang pagkabalisa. Sa tingin ko, marahil dapat na akong umalis. Tan, huwag kang maging katawa-tawa. Pumunta ako rito upang ipagdiwang ang iyong parangal, hindi upang saksihan. Sumenya siya ng malabo sa kaguluhan. Kung ano man ito, tatawagan kita sa susunod na linggo. Umalis siya. Dalawang iba pang mga kasosyo ang sumunod. Si Marco ay nakatayo na sinusubukang kontrole ng pinsala. Lahat pakiusap. Ang aking ama ay malinaw na nabalisa. Huminga lang tayo. Marco? Ang boses ni Elena ay nagyayelo. Huwag na yon. Ngunit patuloy na nagsasalita si Marco at patuloy na naninigaw si Elena at si Don Vicente ay patuloy na nakakapit sa mga papeles ng pag-aampon na parang masusunog ang mga ito kung hawakan niya ito ng maigpit. Samantala, ang katotohanan ay patuloy na kumakalat at walang magawa ang sinuman sa kanila upang pigilan ito. Ang nangyari sumunod ay binuo ko kalaunan mula sa kwento ni Tita Margarita. Ang silid ay bumaba sa kaguluhan, kontroladong kaguluhan. Ang uri na nangyayari sa mayayamang pagtitipon kung saan walang nagtataas ng boses, ngunit ang lahat ay ganap na galit. Si Tita Margarita ay nakatayo sa gitna nito, kumukuha ng atensyon sa paraang tanging 73 taong gulang na matriarka ng mga Montemayor ang makakagawa. Hayaan mong tiyakin kong naiintindihan ko ito ng tama. Ang kanyang boses ay humiwa sa mga bulungan. Vicente, pinakasalan mo si Leonora nang alam mong buntis siya sa anak ng ibang lalaki. Legal mong inampun si Sarah at pagkatapos ay ginugol mo ang 30 taon sa pagpaparusa sa batang babae na yon para sa mga pangyayaring hindi niya kontrolado. Margarita, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam na alam ko kung ano ang sinasabi ko. Humakbang siya palapit sa kanya. Nasa kasal mo ako. Napanood ko ang mukha ni Leonora nang sabihin niya ang kanyang mga panat. Hindi siya umiibig sa iyo, Vicente. Natatakot siya. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Isa pang pinsan ang sumingit. Si Robert na tila laging sumasamba kay Don Vicente. Totoo ba ito? Alam mo mula sa simula? Wala kayong pakialam dito. Naging negosyo namin ito nang gawin mo ang iyong anunsyo. Malamig na sabi ni Robert. Tumawa kaming lahat. Tumawa ako sa isang babae na hindi kailanman gumawa ng anumang bagay upang marapat dito. Ang mood sa silid ay nagbago ng husto. Hindi ito mga estrangero na nag-aakusa kay Don Vicente. Sila ay pamilya. Mga taong nakasaksi ng mga taon ng banayad na kalupitan at ipinaliwanag ito. Mga taong napagtatanto ngayon
na sila ay kasabwat. Ginawa mo kaming lahat na bahagi ng iyong paghihigante, patuloy ni Tita Margarita. Bawat biro sa kapinsalaan ni Sarah, bawat mapanghamak na komento. Gusto mong hamakin namin siya at ginawa namin dahil lang tiwala kami sa'yo. Ang mukha ni Don Vicente ay naging pula mula sa maputla. Ibinigay ko sa babaeng iyon ang lahat. Lahat maliban sa pangunahing pagkatao. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi at sa isang lugar sa kabilang panig ng bayan, papasok ako sa parking lot ng aking apartment. Sa wakas ay nakakahinga. Ayon kay Tita Margarita, ang pinakamapangwasak na sandali ay nagmula sa sariling mga anak ni Don Vicente. Si Marco ang unang bumigay. Siya ay nagpapalakad-lakad sa likod ng kanyang ama. Sinusubukang pamahalaan ang sitwasyon nang ang buong bigat ng revelasyon ay tumama sa kanya sa wakas. Tumigil siya sa paglalakad. Nakatitig sa papel ng pag-aampon na hawak pa rin sa kamay ni Don Vicente. Teka! Ang kanyang boses ay kakaiba, guwang. Teka! Marco, inabot siya ni Don Vicente. Alam mo, umatras si Marco. Buong buhay ko sinabi mo sa akin na si Sarah ay isang pagtabigo, na hindi siya tumutupad sa pangalan ng mga Montemayor, na kailangan kong magtrabaho ng mas mahigpit dahil hinihila niya tayo pababa. Anak, ngunit hindi naman pala siya Montemayor. Nabasag ang boses ni Marco. Siya ay isang bata lang na pumayag kang palakihin para sa isang kasunduan sa lupa. At ginawa mo akong kamuhian siya dahil dito. Hindi kita pinilit. Ikaw ang gumawa. Ang pagtitimpi ni Marco ay tuluyang nasira. Sa tuwing tinutuya ko siya, tumatawa ka. Sa tuwing ibinubukod ko siya, sumasang-ayon ka. Akala ko nagiging mabuting anak ako. Ngunit ako ay isang sandata lang. Umiyak na si Clara ngayon. Ang maskara ay dumadaloy sa kanyang maingat na kinontour na pisingi. Mom! Humarap siya kay Elena. Alam mo ba ito? Ang katahimikan ni Elena ay sapat na sagot. Sinabi mo sa akin na naiinggit si Sarah sa atin, na kinamumuhian niya ako dahil nasa akin ang gusto niya. Ngunit hindi siya kailanman nagnanais ng anuman maliban sa... Nabasag ang boses ni Clara. Maliban sa maging bahagi ng pamilya. Clara, mas komplikado ito kaysa sa... Hindi ito komplikado. Humila si Clara palayo sa nakalahad na kamay ni Elena. Talagang hindi ito komplikado. Kayo ay mga kakila-kilabot na tao at pinalaki ninyo ako na maging kakila-kilabot din. Hinablot niya ang kanyang pitaka at nagtungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tawag ni Elena sa kanya. Para hanapin ang kapatid ko. Ang pinto ay sumara sa likuran niya. Nag-iwan ng katahimikan na napakakumpleto na maririnig mo ang yelo na natutunaw sa mga inabandunang baso ng champagne. Ngunit hindi pa tapos si Tita Margarita. Nalaman ko kalaunan na naghihintay siya ng mga dekada para sa sandaling ito, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa pagkakasala na hindi kailanman nawala. Kilala niya si Leonora. Minahal siya tulad ng isang kapatid. At napanood niya ng walang magawa habang dahan-dahang dinurog ni Don Vicente ang liwanag mula sa kanya. Dahil ibinubunyag na natin ang mga lihim ng pamilya, sabi ni Tita Margarita. Ang kanyang boses ay umaabot sa wasak na silid. Hayaan mong magdagdag ako ng isa pa. Napatingala si Don Vicente. Margarita, wag. Hindi namatay si Leonora sa isang aksidente. Nanigas ang buong silid. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan sa isang maulan na gabi. Totoo yun. Ngunit alam mo ba kung bakit siya nagmamaneho sa hating gabi sa isang bagyo? Kay Don Vicente, walang sagot.
dahil sinabi mo sa kanya na ipapadala mo si Sarah sa boarding school. Sinabi mong hindi mo na kayang tingnan ang anak ng ibang lalaki. Ang mga singhap ay umalon sa silid. Nagmamaneho si Leonora papunta sa bahay ng kanyang kapatid, kay Rosing, upang magmakaawa sa kanya na kunin si Sarah. Aalis na siya sa iyo. Sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng pagbabanta at manipulasyon, sapat na sa kanya. Hindi mo alam yan. Alam ko dahil tinawagan niya ako ng gabing yun. Nanginginig ang boses ni Tita Margarita. Umiiyak siya ng husto, kaya halos hindi ko siya maintindihan. Sinabi niya, Margarita, kukunin niya ang aking sanggol. Hindi ko siya hayaang gawin yun. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan siyang saktan pa siya. Nanigas ang silid. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang sasakyan sa kalsada. Pinunasan ni Tita Margarita ang kanyang mga mata. Hindi siya nawalan ng kontrol, Vicente. Nawalan siya ng pag-asa. Si Don Vicente ay mukhang tinamaan. Ginugol ni Leonora ang 8 taon sa isang walang pag-ibig na kasal na pinoprotektahan ng isang anak na hindi mo kailanman ginusto. Siya ay 29 na taong gulang nang siya ay namatay. At ang mga huling salita na sinabi niya sa sinuman ay tungkol sa pagpapanatiling ligtas kay Sarah. Hindi yan patas. Patas? Tumaas ang boses ni Tita Margarita sa unang pagkakataon. Gusto mong pag-usapan ng patas? Ang batang babae na yun ay lumaking walang ina sa isang bahay na puno ng mga taong may galit sa kanyang pag-iral. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa patas. Binuksan ni Don Vicente ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Don Vicente Montemayor ay walang masabi. Ang resulta ng revelasyon ni Tita Margarita ay walang katulad na nasaksihan ng pamilya Montemayor. Si Marco, na ginugol ang kanyang buong buhay sa pagmumodelo ng kanyang sarili kay Don Vicente, ay mukhang isang taong nanonood sa pagguho ng kanyang pagkakakilanlan. Napaupo siya sa isang upuan. Ang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Tinawag ko siyang kawanggawa. Ang mga salita ay lumabas na basag, halos hindi marinig. Sa Pasko, 3 taon na ang nakakaraan, sa harap ng lahat. Sinabi ko, at least alam natin na ang isang tao sa mesang ito ay hindi nakuha ang kanyang lugar dito. Natawa ang lahat. Mumiti lang si Sarah na parang sanay na siya. Tumingala siya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sanay na siya dahil ginagawa ko ito palagi. Dahil pinaisip mo sa akin na okay lang. Walang sinabi si Don Vicente. Ako ay 35 taong gulang. Nabasag ang boses ni Marco. At naging bully ako sa aking buong buhay. Sa sarili kong kapatid, na hindi naman pala talaga kapatid, na walang ginawa sa akin maliban sa umiral. Marco, hindi mo alam. Ayaw kong malaman. Tumayo siya ng bigla. Ang upuan ay kumaskas sa marmol na sahig. Hindi ako nagtanong dahil ang mga sagot ay maaring maging hindi komportable sa akin. Hindi yun kawalan ng alam, Tay. Iyon ay kaduwagan. Humarap siya kay Elena na nakatayo na naninigas. Ang kanyang perpektong kahinahunan ay sa wakas ay nabasag. At ikaw ang nag-orkestra nito. Sinabi mo sa akin na si Sarah ay mas mababa sa atin. Tinuruan mo ako kung ano mismo ang sasabihin upang iparamdam sa kanya na maliit siya. Pinuprotektahan ko ang pamilyang ito. Pinuprotektahan mo ang iyong mana. Ang pandidiri ni Marco ay ramdam. Hindi ito tungkol sa pamilya kailanman. Ito ay tungkol sa pera. Palaging tungkol sa pera sa iyo. Tiningnan niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon.
Hindi ko na alam kung sino ako. Ngunit alam kong ayaw kong maging ikaw. Lumabas si Marco sa silid kainan nang walang ibang salita. At si Don Vicente, sa unang pagkakataon na maaalala ng sinuman, ay mukhang talagang nag-iisa. Gumawa si Don Vicente ng huling pagtatangka upang iligtas ang gabi. Inayos niya ang kanyang Amerikana, hinaplos ang kanyang pilak na buhok, ipinatawag ang presensya na nagtayo ng isang imperyo sa real estate at nanakot sa mga boardroom sa loob ng 40 taon. Lahat ang kanyang boses ay matatag, kontrolado. Ito ay isang usapin ng pamilya. Pinahahalagahan ko ang inyong pagmamalasakit, ngunit kailangan kong hilingin sa inyo na igalang ang aming privacy. Tapusin na natin ang gabi dito at tutugunan ko ang mga paratang na ito ng naaangkop. Walang gumalaw. Sabi ko, tapos na ang gabi. Vicente, ito ay ang boses ni Mr. Tan na nagmumula sa speakerphone na iniwan ng kanyang assistant sa mesa. Malamang nakikinig siya mula sa kanyang sasakyan. Binabawi ko ang Meridian Project. Ang aking mga abogado ay makikipag-ugnayan sa iyo sa Lunes ng umaga. Tan, maging makatwiran ka. Napanood ko lang na tinawag mo ang iyong sariling anak, ampun man o hindi, na isang talunan sa harap ng 50 tao. Pagkatapos ay nalaman kong inaabuso mo siya sa psikolohikal na paraan sa loob ng 30 taon. Ano eksaktong makatwiran sa patuloy na pakikipagnegosyo sa iyo? Namatay ang linya. Bago makasagot si Don Vicente, 2 pang telepono ang nag-buzz. Mga text message, email. Ang mga domino ay nahuhulog na. Ginoong Montemayor. Ang litratista ng magasin ay humakbang pasulong, halatang hindi komportable. Sa tingin ko, dapat mong malaman, ang aking editor ay humiling sa akin na baguhin ang artikulo. Makikipag-ugnayan kami para sa komento bago ilatala. Ang mukha ni Don Vicente ay naging kulay abo. Lumayas kayo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Lahat kayo, lumayas kayo sa bahay ko. Dahan-dahan, nagsimulang maghiwalay ang mga bisita. Hindi sa nasisiyahang hangin ng mga taong dumalo sa isang pagdiriwang, kundi sa mga mukha ng mga saksi sa isang sakuna. Nanatili si Tita Margarita sa may pintuan. Tiningnan niya si Don Vicente sa huling pagkakataon. Karapat-dapat si Leonora sa mas mahusay. Tahimik niyang sabi. At gayon din si Sarah. Pagkatapos ay wala na siya. At si Don Vicente Montemayor ay tumayong mag-isa sa kanyang wasak na silid-tainan, napapaligiran ng nabasag na salamin at natapon na alak at ang mga labi ng isang reputasyon na itinayo sa mga kasinungalingan. Alam mo, nakaupo dito ngayon na pagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ko sinira ang aking ama. Hindi ko ibinagsak ang kanyang imperyo o ninakaw ang kanyang pera o sinira ang kanyang kasal. Sinabi ko lang ang katotohanan. Ang katotohanan ay may nakakatawang paraan ng paggawa ng iba pa. Kung naging nasa sitwasyon ka na kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagsasalita, nakikita kita. Alam ko kung gaano kahirap ang pagpili na yon. At alam ko na minsan, ang pinakamataas na katapangan na magagawa mo ay ang simpleng pagtigil sa pagpapangga. Anong nangyari pagkatapos ng gabi niyon? Nakita ko ba ulit si Don Vicente? Pinatawad ko ba si Elena? Manatili kayo sa akin. Malapit na tayo sa katapusan. Habang sumasabog ang asyenda ng mga Montemayor, nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Walang radyo, walang podcast, tanging ang ugong ng makina at ang matatag na ritmo ng aking paghinga. Pumasok ako sa aking apartment complex, isang simpleng gusali sa Quezon City.
Walang espesyal, ngunit akin at nakaupo sa parking lot ng mahabang panahon. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Don Vicente. Ang kapal ng mukha mo. Tawagan mo ako agad. Text mula kay Marco. Sarah, please, kailangan nating mag-usap. Text mula kay Elena. Sinira mo ang pamilyang ito. Sana masaya ka. At sa huli, isang text mula kay Tita Rosing. Tumawag si Margarita. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ipinagmamalaki kita, Hiya. Binura ko ang unang 3 mensahe nang hindi tumutugon. Ngunit yung kay Tita Rosing, yung isa ang in-save ko. Sa loob ng aking apartment, lumakad ako ng diretso sa aking tokador at kinuha ang litrato ng aking ina. Tapos ang boses ko ay lumabas na mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Malaya na ako. Alam kong magkakaroon ng fallout. Mga komplikasyon sa legal, marahil galit na mga tawag sa telepono, sigurado. Ang mga Montemayor ay hindi ang tipo na tumanggap ng kahihiyan ng tahimik. Ngunit sa sandaling iyon, wala sa mga iyon ang mahalaga. Tumunog ulit ang telepono ko. Numero ni Don Vicente. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Tapos, numero ni Marco. Voicemail. Tapos isang numero na hindi ko nakilala. Sinagot ko ang isang iyon. Sarah? Si Clara yon. Ang boses niya ay makapal sa luha. Alam kong malamang ayaw mo akong kausapin, pero kailangan ko lang sabihing sorry. Sobrang sorry ko. Umupo ako sa kama ko. Nakadikit ang telepono sa tenga ko. Nasaan ka? Sa kotse ko, sa labas ng building mo. Isang paghinto. Alam kong kailangan mo ng espasyo. Alam kong wala akong karapatan sa anumang bagay mula sa iyo. Ngunit kung mayroon mang pagkakataon, kung handa kang makipag-usap, tumingin ako sa bintana ko. Sigurado nga, isang puting kotse ang nakaparada sa kabilang kalye. Umakyat ka, Clara. Hindi ito pagpapatawad. Hindi pa. Ngunit ito ay isang simula. Isang linggong lumipas, naging konkreto ang mga kahihinatnan. Ang artikulo ng magasin ay hindi kailanman binanggit ang parangal ni Don Vicente. Sa halip, nagpatakbo ito ng isang piraso na pinamagatang ang maingat na binuong imahe ng pamilya Montemayor ay nabasag sa pagdiriwang ng araw ng mga ama. Ang mga detalye ay mapanira, ngunit tumpak. Ang pampublikong kahihiyan, ang revelasyon ng DNA, ang kasunod na pag-alis ng mga kasosyo sa negosyo. Opisyal na binawi ni Mr. Tan ang Meridian Project, isang 70 milyong pisong development na naging crown jewel sana ni Don Vicente. 2 iba pang kasosyo ang sumunod sa loob ng ilang araw. Binabanggit ang mga alalahanin tungkol sa pamumuno ng kumpanya. Naghain ng legal separation si Elena. Hindi dahil bigla siyang nagkaroon ng konsensya, kundi dahil tulad ng mapait na paliwanag ni Marco, alam niyang malapit nang matuyo ang pera at nais niyang isecure ang kanyang bahagi bago lumala ang mga bagay. Nagbitiw si Marco bilang COO ng Montemayor Holdings. Ang kanyang liham ng pagbibitiw, na kahit papaano ay nag-leak sa business news, ay naglalaman ng isang pangungusap. Kailangan kong malaman kung sino ako kapag hindi ko sinusubukang maging tatay ko. At ako? Bumalik ako sa trabaho. Nagmarka ako ng mga papel. Tinuruan ko ang mga estudyante sa mga aplikasyon sa kolehiyo. Kumain ako ng tanghalian kasama si Danilo sa silid-aralan at pinag-usapan ang lahat maliban sa drama ng pamilya Montemayor. Ngunit nagbago ang mga bagay. Ang aking pinsan na si Robert, ang tumawa sa biro ni Don Vicente tungkol sa loser, ay nagpadala sa akin ng mga bulaklak na may card na simpleng nagsasabing patawad.
Tumatawag si Tita Margarita bawat ilang araw upang kumustahin ako. Nagbabahagi ng mga update na hindi ko hinihiling, ngunit pinahahalagahan pa rin. At si Clara, tumatawag si Clara araw-araw. Pwede ba tayong magkape? Tanong niya sa ikapitong araw. Hindi sa restaurant na pag-aari ng pamilya mo. May karinderya malapit sa apartment ko. Walang espesyal, kape lang. Nagatubili ako. Isang linggo ang nakalilipas, sasabihin kong hindi. Ngunit may nagbago rin sa akin. Hindi na ako ang babaeng umiiwas sa panghuhusga ng Montemayor. Sige, sabi ko. Pero ako ang taya. Deal. Hindi ito pagkakasundo. Hindi pa. Ngunit ito ay isang bagong bagay. Ang kainan na pinili ni Clara ay eksakto sa ipinangako niya. Walang espesyal na formica tables, vinyl booths, isang waitress na tumatawag sa lahat ng hija at nagre-refill ng kape nang hindi tinatanong. Ang uri ng lugar na hinding-hindi tatapakan ni Elena na marahil ay kung bakit ito pinili ni Clara. Nandoon na siya nang dumating ako. Nakayuko sa isang tasa ng kapeng barako na parang ito ang kanyang lifeline. Kung wala ang kanyang karaniwang baluti ng designer clothes, ang mga Hermes bag, ang perpektong makeup, mukha siyang mas bata, mas maliit. Uy, sabi ko, dumudula sa booth sa tapat niya. Uy! Hindi niya matugunan ang aking mga mata. Salamat sa pagpunta. Naupo kami ng tahimik sandali. Ang kalansing ng mga pinggan at bulungan ng iba pang pag-uusap ay pumupuno sa espasyo. Sa wakas, nagsalita si Clara. Paulit-ulit kong iniisip ang bawat pag-uusap na mayroon tayo. Sa bawat oras na ipinadama ko sa iyo na hindi ka sapat. Sa bawat oras na inihambing ko ang sarili ko sa iyo at tiniyak na alam mong iniisip ko na nananalo ako. Clara, hindi. Patapusin mo ako. Tumingala siya. Pula ang mga mata. Ako ay 27 taong gulang bago ko napagtanto na hindi talaga ako nagkaroon ng relasyon sa sarili kong kapatid. Meron lang akong kompetisyon at hindi ko man lang alam kung ano ang pinaglalabanan ko. Hindi ko rin alam, inamin ko. Akala ko kung susubukan ko ng husto, sa huli ay magiging bahagi ako ng pamilya. Palagi kang bahagi ng pamilya. Kami lang... Lumunok siya ng malalim. Masyado kaming abala sa pagpapanggap para mapansin. Hinalo ko ang kape ko. Pinoproseso. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong ni Clara, maliit ang boses. Alam kong hindi ko ito deserve. Alam kong baka hindi ka na magtiwala sa akin. Pero... pwede ba nating subukan? Naisip ko ang aking ina, tungkol sa piniling pamilya, tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng dugo at pagiging kabilang. Hindi natin mabubura ang 27 taon ng pinsala sa isang kape, sabi ko sa wakas. Pero pwede tayong magsimula sa kung saan. Tumango si Clara. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Inabot ko ang mesa at pinisil ang kamay niya. Hindi ito pagpapatawad, ngunit ito ay isang pintuan na bumukas ng bahagya. At minsan, sapat na yon. Isang buwan matapos ang sakuna ng araw ng mga ama, nagmaneho ako sa isang sementeryo sa Baguio. Sumama sa akin si Tita Rosing. Naglakad kami ng magkasama sa mga hanay ng mga lapida ng granite hanggang sa makarating kami sa isang simpleng marka sa ilalim ng isang lumang puno ng pino. Ang bato ay nagbabasa. Leonora Grace Manalo. Minamahal na ina at kapatid. 1,900, 69 hanggang 2,002. Ikaw ay sapat na kung ano ka man. Ako mismo ang pumili ng inskripsyong iyon noong ako ay matanda na upang magkaroon ng opinyon. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng mga salitang iyon. Ngayon, naiintindihan ko na. Lumuhod ako sa mamasa-masang damuhan
at naglagay ng isang palumpon ng mga sunflower sa tabi ng bato. Ang paborito niya, sinabi sa akin ni Tita Rosing, taon na ang nakalilipas. "Uy, Mama!" Ang boses ko ay halos higit sa isang bulong. "Nakita ko ang sulat mo. Alam ko na ang lahat ngayon." Ang hangin ng taglagas ay kumaluskos sa mga dahon sa itaas namin. Ginugol ko ang 32 taon sa pagsisikap na makakuha ng pagmamahal mula sa isang lalaking hindi naman pala magbibigay nito. Pero alam mo yon, hindi ba? Sinubukan mo akong protektahan at pinoprotektahan mo pa rin ako kahit na yun. Naglagay ng kamay si Tita Rosing sa balikat ko, matatag at mainit. "Hindi ako Montemayor," patuloy ko. "Hindi kailanman. Ngunit ako ay iyong anak. Anak ni Leonora Manalo at sapat na yun." Tumayo ako, pinapahid ang damo mula sa aking mga tuhod. "Magiging okay ako, Mama. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, talagang naniniwala ako doon." Nanatili kami ng kaunti pa. Si Tita Rosing na nagbabahagi ng mga kwento tungkol kay Leonora bilang isang dalaga. Ang kanyang tawa, ang kanyang katigasan ng ulo, ang kanyang matinding pagmamahal sa mga libro at bulaklak, at ang anak na halos hindi niya pinalaki. Nang sa wakas ay naglakad kami pabalik sa kotse. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Kapayapaan. Hindi ang kawalan ng sakit. Ang sakit ay naroon pa rin at maaring palaging naroon. Ngunit sa ilalim nito ngayon ay isang matibay na pundasyon ng katotohanan. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung saan ako nanggaling. At alam ko, sa wakas, ganap, na ang aking halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa pag-apruba ni Don Vicente Montemayor. "Ayos ka lang?" tanong ni Tita Rosing habang papalabas kami ng sementeryo. Ninginityan ko siya, ang unang tunay na ngiti sa mahabang panahon. "Oo," sabi ko. "Sa tingin ko sa wakas ay ayos na ako." Salamat sa pananatili sa akin sa kwentong ito. Kung naramdaman mo na ang pagiging invisible sa iyong sariling pamilya, kung napagod ka na sa pagsisikap na makakuha ng pagmamahal na hindi naman pala nakahain sa mesa, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga taong tumatangging makita ito. Minsan, ang pinakamataas na katapangan na magagawa mo ay ang lumakad palayo. At minsan, ang paglalakad palayo ay ang unang hakbang patungo sa paglalakad papunta sa iyong sarili. Kung naantig ka ng kwentong ito, mangyaring pindutin ang like at subscribe at tingnan ang paglalarawan sa ibaba para sa higit pang mga kwentong tulad nito. Mga kwento ng mga taong natagpuan ang kanilang boses nang inakala nilang nawala na ito magpakailanman. Hanggang sa susunod, ingatan ninyo ang inyong sarili at tandaan, ikaw ay sapat na kung ano ka man.